Ayan. Pagsisip. Wala na like po eh. Walang nakakabuti. Oo, mami! Wala ka doon. Tapos na ang aming Santa Seno. Ano ba to? Video? Ay, wait lang. Sorry naman. Magandang araw mga kababbles. Narito na muli ang inyong mamita para gumawa at magtigla na fabric conditioner. Siyempre, excited ako kasi bukas, Sabado, maraming maglalaba kaya maraming mag-aabang ng liquid detergent ko at saka sasabihan ko na rin siya ng fabric conditioner. Muli, gagamitin ko ang solution or kit na galing sa Extreme Blooms. Okay? At syempre, meron silang pa-instruction, kaya susundin lang natin yung instruction. Ang sabi kasi sa instruction, maglalagay daw ako ng 24 liters dito. So, naglagay na ako ng 24 liters. At kung mapapasin ako, so pupulong siya talaga. At good news, meron na akong glue kasi nakarita ako sa lahat. So, kinuha ko siya. Panghalo lang siya. So, itong ating solution of 24 liters ay inilagay ko na yung Fabcon gel. Yung Fabcon gel kasi is 1 kilo. Medyo matagal kasi yung matunaw. Kaya, doon nilagay ko na rito yung Fabcon gel para matunaw siya. At ngayon, ay narito na siya. Muli, hahaluin ko po muli yung Fabcon gel. Halo-halo lang. Pero syempre, iisa-isa po natin ulit yung mga components na ating fabric conditioner. Siyempre, nandito na yung Fabcon gel. Nandito, inilagay ko na yung number 1, which is the 1 kilo Fabcon gel. At meron din po tayong coloring. Tapos, ulit, meron tayong fixative. Okay. At antibac, N-cup, tapos yung anti-foam, at yung ating scent. Ang scent po natin is sunrise. Kaya, sunrise, sunset, ganun lang ang dating. At syempre, small bottle of disinfectant. So, muli, hahaluin ko po muli yung ating 1 kilo na Fabcon gel. Kaya, kasi kailangan tumaw na to ang mga kababo. Ilalagay natin yung so, ilalagay ko na yung ating coloring. Tignan natin kung ano kayang kulay nito. No? So, ang kulay ng coloring natin ay blue. Blue ng coloring. After ng coloring, ilalagay na natin ang ating fixative. So, ilalagay na natin ang ating fixative. Siya nga pala mag-isa ko ngayon kasi si Ate Che hindi nag-practice. Yan. Baka bukas ko siya na madaling araw. Kailangan sa gabi ako mag-impla kasi maganda kasi yung tubig natin sa gabi, mataas siya pa rin. Siya nga po pala, ang tubig na ginamit ko po dito ay tap water, yun lang po sa buko po natin. Pero pwede rin naman tayo gumamit ng mineral water. Pero syempre may cost din po yan pag may mineral water. So, ginamit ko po muna itong ating tap water. Ang next po natin ay antibac. Sunod ay antibac. Then, after na antibac ay ang ating N-cup. Anti-foam. At syempre, yung pinaka-paborito kong ibigay, yung scent. Pwede pala ito yung mag-add-ons ng scent. Pwede din naman po pala siya
syempre, or hindi ka baka natutulog na si distributor, kaya hindi ako makakapag-add-ons. Anyway, kapag mag-a-add-ons po kasi may additional sa costing natin. Pero kung magiging maayos naman po, why not? O, i-adjust na lang po natin yung costing natin. Pero yung nakikita ko po kasi sa inyo, yung isang buong kit ng extreme limbs. Para na sa ganun, tignan mo natin. Kasi, siyempre, si Momita, first time lang natin lahat. So, tignan natin kung ano po at kung ano po ang kakalabasan ng isang buong kit ng extreme blooms na fabric conditioner. Halo lang po natin. Ayan. Mabango siya. Mabango siya, diba? Siya nga po pala. Ito po ay magkakaroon tayo ng 25 liters na fabric conditioner. Kaya, excited ako magpa. Pero ito, maipapalpa natin after 1 to 2 days. Siya, 1 to 2 days. So, baka Monday ka natin ito. At ang huli po natin ilalagay ay ang ating disinfectant. Nasa cute na siya na bottle. Enough na po ito para sa ganito. After combining all the materials, kailangan natin siya sa lahat ng strain na solution. Using the kitchen strainer, syempre. Mas maganda yung kitchen strainer natin is yung talagang puno siya. Ano po natin siya, i-strainer po natin siya. Tapos, pagkatapos tayo na strainer, pre-cover natin at i-leave na po natin siya ng 1 to 2 days. Tapos, kailangan lang natin siyang haluin. Ibig sabihin po, sa 2 araw na i-procure natin ito, araw-araw po natin o kailangan po natin siyang haluin ng 3 minuto hanggang sa 5 minuto. Kaya, babalikan po natin ito. So, yung solution po natin ay nahalo na natin lahat. 25 liters ito. Haluin natin at procure natin siya with over. Tama-tama po kasi itong nabili ko po siyang mini drum ay mayroong cover. Kailangan daw po natin siya i-cover at babalikan natin after 2 days. So, yun po ang ating pagtitimpla ng fabric conditioner from Extreme Blooms at magbabalik po tayo. Yeah. Ang bango niya. At sabi ay hahaluin daw natin. Hahaluin natin ng 3 minutes. 3 to 5 minutes. Kaya, haluin natin siya. Ang ganda ng consistency niya. Nakita niya? Oh. Oh. Pero kailangan ma-cure pa rin siya. So, haluin ko muna. Tapos, bukas, hahaluin ko rin. So, ang paglalagay na natin dito sa pet bottle ay baka Monday na. Oo. O, diba? So, kailangan haluin. Haluin natin to. Okay, balikan natin bukas. Bye. Yan. Ito na po ang ating fabric conditioner. Yan. Yan. Narito na po si ating So, hinahalo na po natin siya. At ready na po natin tong ilagay sa ating mga pet bottles. Yan. So, mabango siya at ito po ay sunrise scent. So, tara po, magpapak tayo. Magandang araw mga kabubbles! Narito na naman po si Momita dahil ipapakita ko po sa inyo ang ginawa ko pong fabric conditioner. Kasi 2 days ago, gumawa po ako ng fabric conditioner at kailangan pong i-cure. So, hinalo ko po siya ng after
ng 24 hours, kailangan haluin daw po siya ng 3 minutes. At ngayon po, yung final na pangalawang araw natin na procure ng fabric conditioner, kaya ready na po ito para po sa ating ilagay, or ready na po itong ilagay sa ating mga pet bottles. Siya nga po pala pinopromote ko po sa inyo ang aking liquid detergent, Ariel inspired, at mauubos na po yung aking dishwashing liquid na calamansi. Premium po sila. So ngayon, papakita ko naman po sa inyo ang aking ginawang fabric conditioner, sunrise scent. Tara! Nakahangin. Ayan, magsisimula na po tayo maglagay ng fabric conditioner sa ating po mga pet bottles. So, simulan na po natin. Hinalo ko na po ito kanina. Okay na okay yung consistency niya. At ang bango po na po. So, ayan, sasali na po natin ang ating fabric conditioner sa pet bottles. Gagamit po ako ng funnel para di matapon. Kasi medyo mahirap siya. Marami po ito ha. At ang sabi po sa atin ay mga 25 liters po ang ating magagawa. Maglalagay po tayo ng fabric conditioner dito po sa pet bottles. At yan. Okay lang po na mayroon siyang bubbles kasi titinin pa rin naman po siya. So, may request po pala ang aking nanay or ang mother ko. Maglalagay po ako sa 1.5 para maibigay po sa kanya at matry. Kasi pinatry ko po sa kanya yung aking liquid detergent. Mabango naman daw po at saka maganda. Papatry ko naman po sa kanya yung aking fabric conditioner. Ngayon, tatapusin ko na lang po ito para mabilis po tayo at babalikan ko po kayo. Malalaman natin kung ilang pet bottles na 1 liter ang ating magagawa sa isang timplahan ng fabric conditioner at kung magkano ay yung costing natin para malaman natin kung paano po natin siya ibibenta. Okay? Sige po, babalikan ko kayo. Natapos na rin po ako sa paglalagay ng mga fabric conditioner dito sa mga pet bottles natin. At naka 25 liters po ako ng fabric conditioner. Meron pa akong sobra. Ibibigay ko po ito sa mother ko. Almost 1.5 liters. Ngayon, lalagyan po natin sila na sticker para po maganda naman yung ating fabric conditioner. Nakalagay po dito sa ating sticker ay Okidoki Fabric Conditioner Sunrise Scent. Ang cute dito ba? Try natin ha. Lagyan natin siya. So, ito na lang yung malapit sa akin. Lalagyan po natin siya ng sticker. So cute! I love it! So, ang cute-cute! Ang cute-cute ng ating sticker para mailagay. Iba talaga yung dating ng mga products kapag meron kang sticker talaga. So, yan. Diba? So cute. Yan. Oh, diba? So, ngayon, tatapusin ko po muna ang paglalagay ng stickers dito sa aking mga fabric conditioner at susunod ay ang ating pag-costing para malaman natin
kung magkano natin pwedeng ibenta ang mga fabric conditioner sa market. Pwede natin itong ibenta sa lugar po muna natin para makilala po yung mga produkto ninyo. Tsaka doon sa mga produkto po na ginagawa ko, sinusunod ko po talaga yung mga nakalagay sa instruction nila. Hindi pa po muna ako nag-add-on kasi baka masira po yung consistency ng mga ginagawa. So, this product po is the original na naandoon po sa kit. Sinunod ko po siya. Kung sakaling magkakaroon po ako ng add-on, siguro yung scent. Kasi talagang napakabango po niya. Kaya, try nyo po rin gumawa. Kapag gusto nyo pong gumawa, pwede nyo po akong i-message tungkol sa, kung saan bibigyan ng raw materials, lalo na po dito sa aming lugar. Meron po kaming distributor, ang HI Home Care Incorporated, something like that. So, pwede po kayo rin gumawa. Kasi po, alam nyo po, ang saya po pag gumagawa po kayo para kayong chemist. Masaya yung feeling ko pag gumagawa ako. At the same time, syempre personal po na gamit natin at pwede po nating ibenta sa neighborhood. Kaya parang bumabalik lang po yung ginastos ko at saka konting pagod sa akin. So, masaya po ako. Alam niyo naman ang panahon ngayon kung saan ka masaya, doon ka. Kung saan ka masaya, gawin mo. O di po ba? So, babalikan ko kayo para sa cost. Ayan! Natapos ko rin po ang paglalagay ng mga stickers. Talagang naka 25 pieces po tayo at super gaganda talaga nila. Kaya, yan. May kapartner na po ang aking liquid detergent. Kaya, maglalaba na ako bukas para maamoy ko kung talagang mabango. Kung talagang mabango talaga. Kaya, thank you po at sa costing po tayo. Good luck. Good night! Narito naman po ang costing ng ating fabric conditioner. Ang aking fabric conditioner na raw materials ay nabili po natin ng 642. Kasama po ang shipping fee na 90 pesos. Sticker na 25 pieces is 50 pesos. Labor at water ay 80 pesos. So all in all, ang total po na ating pupunan ay 862. Nakagawa po ako ng 25 liters. So i-divide po natin ang 25 sa 862 is equivalent to 34.48. I-round off na po lang natin ng 34.50. Tapos, isama po natin ang pet bottles na 7 pesos. So, ang total na puhunan po natin para sa 1 litro ay 41.50. Kung ibebenta po natin ng 50 pesos times 45, makakabuo po tayo ng 1,250 minus 862 na puhunan. Ang ating pong income or kikitain ay 388. Kung atin naman po itong ibebenta na 55 pesos, multiply po natin sa 25 liters na nagawa is equals to 1,375 minus 862 na puhunan, kikita naman po tayo ng 513 pesos. O di po ba maganda po? Okay na po di ba ang kitaan natin? So, try nyo po ang gumawa. Maraming salamat!